Mukhang basag lang siyang pakinggan dahil sa pag-vibrate ng plastic cover ng speaker. Sa tunog, thumbs up siya mga boss. Ganito ang gawin mong setup kung gusto mong lumakas yung kanyang kalabog or sub. Hello guys, it's me, Kuya Jerboy. Tayo ay nagbabalik muli sa ating vlog. Ang ating i-vlog ngayon ay itong KR712A na Kevlar speaker. Actually mga boss, dati na nating na-vlog ang model na ito, pero dahil sa request ng ating subscriber, ating paunlakan ang kanyang request at ito po ang kanyang comment sa nauna nating vlog. Pinerest natin ang kanyang pangalan bilang respeto sa kanyang privacy. At ito nga po ang comment ng isa nating subscriber. Sir, pa-content din naman kung ano pwede gawin na sub-out subwoofer niya na pwede idagdag. Nabibitin ako sa dalawang speaker na yan. Ayan, ituro natin step by step kung ano ang mga dapat mong gawin para masatisfy ka sa iyong biniling speaker system. Para mas malayo ang range ng audio, dapat naka-tripod or nakapatong siya sa table. Gagapang lang ang kanyang audio kung nakalapag lang siya sa flooring. Ganyan na naka-speaker stand siya, mas abot niya ang malayong distansya. Diba may pagbabago sa range ng audio niya? Ngayon naman, kung nakukulangan ka sa hatak ng bass niya, step number 2. Kailangang maglagay ka ng active na subwoofer. Yes, tama ang narinig mo. Ang tip natin na kunin mong subwoofer dahil 12 inches itong KR712A, kalamtaman lang ang 15 inches. From sub-out ng KR712A, papunta siya sa line-in ng ating active na subwoofer. Pag sinabi nating active, meron na siyang built-in na amplifier. Bale, ang ating connector, gagamit tayo ng 3 meters na 2PL55 to 2 RCA. Dalawang RCA from sub-out ng KR712A. So, ayan, connected na siya. Sa dulo ng cord, dalawang PL55. Yun naman ang i-connect natin sa line-in ng ating active na subwoofer. So, ayan, ganyan lang siya kadaling ikabit. Take note mga boss, kailangang match yung ilagay mo na subwoofer sa KR712A dahil once na mahina yung subwoofer, masasapawan lang ang kalabog nito. Saka kahit anong brand, model, watts, or size ng speaker mo, kailangang mag-match talaga kahit ano man yan. Dahil na-power na natin, testingin na yan. Na-pair na yung Bluetooth ng ating cellphone, kaya i-volume na natin. Let's see how it works. Ehem. So ayan, magva-vibrate yung plastic cover ng mga speaker na display natin dahil sa lakas ng subwoofer. Bawasan natin yung gain ng ating sub. Mahalaga na hindi overpower yung lakas ng subwoofer. Ganun din naman sa mid-high niya para maganda yung blend ng kanyang output. Yun bang kaaya-ayang pakinggan sa ating tenga. Mukhang basag lang siyang pakinggan dahil sa pag-vibrate ng plastic cover ng speaker. Sa tunog, thumbs up siya mga boss. Ganito ang gawin mong setup kung gusto mong lumakas yung kanyang kalabog or sub. Ngayon, kung hindi ka pa kontento at gusto mong ma-enhance at ma-control ang kanyang low mid-high, step number 3. Gagamit ka ng mixer. Dahil setup pambahay, pwede na itong RMX8. Bakit pala ito ang napili nating gamitin para sa ating setup? Well, simple lang. Meron kasi itong sariling sub-out papunta sa ating active na subwoofer. Maliit man siya, pero meron din siyang multi-effects para sa microphone o di kaya'y sa recording purpose. So ayan, okay na, na-unbox na natin. So yan na yung sinasabi nating sub-out niya mga boss. Main out, dyan naman natin isaksak yung KR712A na speaker. Bali sa baba,
Yan yung control ng kanyang subwoofer mga boss. Yung mga connector na ginamit natin sa sub-out sa main out, pang testing lang mga boss, ay advised na gagamit kayo ng assemble para pang matagalan. So yung sub-out ng ating mixer nakakonect na sa ating active na subwoofer. Tapos yung main out ng mixer, papunta siya sa line in ng ating KR712A na speaker. Para ma-connect natin sa Bluetooth, pindot natin yung mode, tapos pair natin sa ating cellphone. So ganyan lang ang gawin mo kung gusto mong lumakas ang kalabog ng iyong speaker. Dagdag buhay ng sounds pag meron siyang subwoofer. Mas appreciate mo siya, lalo na kung mahilig ka sa remix na music.